Hello budget friends! If you're new to the channel, welcome to Budget Together. Sa video na ito, i-share ko sa inyo ang aking bagong project na tinatawag ko na Retirement Compounding Interest. Hello din dito sa mga taga-FICO at mga taga-MP2 savers. Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung saan ko kukunin ang ihuhulog ko sa FICO, SSS at MP2. So, ang pera na yon ay manggagaling sa aking passive income. Ano nga ba ang passive income? Ito ay pera na pumapasok sa account mo kahit hindi ka aktibong nagtatrabaho araw-araw. Ang mga passive income ko ay nanggagaling mula sa cash dividends ng stocks na meron ako at yung corporate bonds na interest. Ngayon, pag-usapan natin kung magkano ang natanggap ko na cash dividend mula sa mga stocks na hawak ko. As of September 2025, nakatanggap ako ng 9,421.09. October 2025, abot hanggang December, mayroon pa akong hinihintay na papasok sa account ko. Etong 9,421.09 na ito ay nagmula ito January 2025 hanggang September 2025. Ngayon, by 2026 next year, makakatanggap ako ng stock cash dividends ulit. Pero ang expected ko, tataas na siya. So, malamang around 11,000 or 12,000. Kasi may mga binago akong investments, meron akong binenta at meron akong binili. So, ang expectation ko, tataas pa ito ng 11,000 by next year. Saka nga pala, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa channel na ito. At bukod dyan, meron kayong katanungan, particularly sa FICO or any investment, meron akong playlist na nakasave, so tingnan nyo na lang po doon. Maraming salamat. Ngayon, mabalik tayo sa cash dividend. Ang plano ko by year 2026, ang uhulugan ko na premium sa SSS ay magiging 750 pesos. So, ang 750 pesos multiplied by 12 months mula January hanggang December 2026, ang total ay magiging 9,000 pesos. So, ito yung magiging premium ko. So, doon lang ako sa minimum or sa voluntary kasi kinalculate ko na dapat by the age of 55, pag nag-55 years old na ako, saka ko lang tataasan yung aking premium, yung maximum, kasi doon mag-uumpisa mag-calculate kung magkano naman ang matatanggap ko na pensyon. So, kung ganito yung plano ko, ang expected ko na pension by the time na mag-retire ako, by the age of 60, ang matatanggap ko na ay around 22,000 to 23,000. Ngayon, ang plano ko naman sa 2026, yung FICO ko na savings, huhulugan ko ng 1,000 for 1 year lang, and then 1,000 din para sa shares. So, ang pera na to ay manggagaling pa rin sa cash dividend na matatanggap ko mula sa mga stocks na hawak ko. So, sa ganitong paraan, makaka-insure ako na talagang meron akong naihulog. Ngayon, ang ginawa ko this week, binenta ko yung aking LT group, yung Lusiotan group ko na 2,000 common shares. Ang pagkabenta ko ay 15.32 per share. Tapos, bumili ako ng PLDT para kapalit nito. So, ang nabayaran ko ay 1,120 per share. So, sa ganito, ang calculated na stock dividend ko mula sa PLDT, yung karagdagan would be around more or less 3,000. Tapos, by the way, don't forget to subscribe, like, and share dito sa channel na to. At the same time, nakikita nyo naman sa screen, marami akong playlist. So, tingnan nyo na lang ang playlist. Tapos, mabalik ulit tayo sa stock investment. Ngayon, plano kong bumili ng Semirara kapag bumaba na siya. Kasi ngayon, as of now, 35.60 siya. So, hihintayin ko siyang bumaba. Pati ng AREIT, ng Ayala Real Estate Investment Trust, at saka yung sa Mega World. Kasi ang plano ko ngayon pagdating sa stocks, magdi-dividend investing ako.
So kung magkano yung na-receive ko na cash dividend mula sa stocks ay i-reinvest ko para sa aking FICO, SSS at saka sa MP2. Ngayon yung pambili ko ng stocks ay huhulugan ko yung account ko. So depende yun kung meron ba akong extra na pera, yun ang gagamitin ko. So para for sure na hindi ko makaligtaan na maghulog sa aking SSS, Pag-ibig at saka ng FICO. Ngayon, pag-usapan naman natin yung isa ko pang passive income na binanggit ko kanina, ang corporate bond interest. Ngayon, for 2025, ang expected ko na matatanggap, kasi fixed po ito, so 4,230 pesos after tax. So by the next year, same amount pa rin, 4,230 pesos after tax. Ngayon, ang plano ko para sa next year, 2026, ang ihuhulog ko mula sa Pag-ibig, una, 2 klase sa Pag-ibig. So, yung una, ang tinatawag ay Pag-ibig Regular Savings. So, ang ihuhulog ko ay 100 pesos a month. Doon lang ako sa minimum at saka voluntary. So, 100 pesos a month times 12 months mula January 2026 abot hanggang December 2026. Ang total ay 1,200. Tapos, ang aking MP2 savings naman, 3,000 ay magmumula dito sa aking corporate bond interest. Ngayon, yung 3,000 na yan, actually maliit lang yan. So, kailangan ko pa itong dagdagan. So, ang panggagamitan ko ng karagdagan ay mula doon sa ipa ko pang passive income. So, titingnan ko by then kung saan ako mag-a-adjust. Huwag po natin kalimutan ulit na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa channel na ito. At nilagay ko po dyan ang aking playlist. Sa playlist na yan, makikita nyo na marami akong videos kung iba't ibang klase ng passive income at pati rin sa FICO. Actually, marami akong video tungkol sa FICO. So, kung may questions kayo regarding FICO, malamang nasagot ko na yan. So, tingnan nyo na lamang po ang aking playlist. Maraming salamat po sa panonood sa video na ito. At subaybayan at samahan nyo ako sa progress ng aking retirement compounding interest project. Again, see you in the next video and happy investing to all. Bye!